Apes do not want war, but will fight if we must. Sa pagbungad ng eksena ay pinakita ang balita kung saan kumalat na sa buong mundo ang virus dulot ng ALS-113. Lumipat ang eksena kay Caesar, ang leader ng mga apes. Kasama niya ang kanyang lieutenant na si Koba at kasalukuyan silang nagmamasid sa paligid, nang bigla silang naalerto sa mga dumadaluhong na osa sa kagubatan. Sinundan nila ito para pumatay ng isa na makakain nila. Sa kasamaang palad ang anak ni Caesar na si Blue Eyes ay biglang inatake ng isang oso at nasugatan siya sa dibdib. Dumating naman doon si Caesar para tulungan ang anak pero maging siya ay walang binatbat. Mabuti na lang rumesbak si Koba sabay inatake niya ng sibat ang oso sa likuran. Pagkatapos pinayuhan ni Caesar ang anak na mag-ingat na siya sa susunod. Kaya naman bumalik na sila sa kanilang teritoryo kung saan nakapagtatag sila rito ng tahanan at edukasyon sa pamumuno ni Morris at umuwi si Caesar sa kanyang bahay upang alagaan ang kanyang asawa na kapapanganak lang. Kaya naman nag-usap sila Caesar at Morris na humahanga si Morris kay Caesar sa pagiging pinuno nito, at napatanong naman si Morris kay Caesar kung iniisip pa rin ba niya ang mga tao. Ngunit tugon lang ni Caesar na ang iniisip niya lang ay ang mga kumupkop sa kanya. Samantalang habang naglalakad sina Blue Eyes at Ash ay aksidenteng nakasalubong nila ang isang tao. Kaya naman agad na binunot ni Carbor ang kanyang pistol upang madepensahan niya ang kanyang sarili sa mga unggoy dahil sa pagkataranta na putukan niya si Ash dahilan sa pagkaalarma ng iba pang mga unggoy dahil sa pagputok ng baril. Kaya naman hinanap nila kung saan galing ang tunog, at may kasama si Carbor at ang leader nila ay si Malcolm. Kaya naman nang makita ni Caesar ang mga ito ay galit na sinabi ni Caesar na umalis na sila at nadulas naman ang anak ni Malcolm na si Alex at naiwan niya ang kanyang bag, at sa pag-alis ng mga ito inutusan ni Caesar si Koba na sundan ang mga tao. Kaya naman bumalik na sila Malcolm sa San Francisco upang magbigay ng report sa kanilang leader tungkol sa isang ape na nagsasalita, at ang tanging pakay lang ng mga tao sa kagubatan ay upang ayusin ang nasirang hydroelectric dam upang masuplayan ng kuryente ang buong syudad. Kaya naman pumunta si Caesar sa syudad at upang konfrontahin ang mga tao, at idineklara ni Caesar na hindi gusto ng mga apes ng digmaan, pero lalaban sila kung kinakailangan, at ibinalik ni Caesar ang nahulog na bag ni Alexander ngunit binalaan sila ni Caesar na huwag na sila babalik sa kagubatan, at habang nagkakagulo ang mga tao dahil sa pagsugod ng mga apes ay sinabihan sila ng kanilang leader na si Drytus na huwag matakot sa halip palakasin nila ang kanilang loob. Kaya naman nagkausap sila ni Malcolm at sinabi ni Malcolm na kukumbonsihin niya ang mga apes na pumunta sa kagubatan upang maayos ang generator power, at pumayag naman si Drytus at binigyan lanang ng 3 araw si Malcolm para sa kanyang misyon, at nagpasaya naman sumama kay Malcolm ang kanyang asawa na si Eli at ang kanyang anak na si Alex. At sinimulan na nilang pumunta sa kagubatan at para makumbinsi ang mga apes mag-isa munang pumunta si Malcolm sa langga ng mga apes, at gaya ng inaasahan dinakip siya ng mga gorilyang nagbabantay at iniharap kay Caesar, at ipinaliwanag ni Malcolm ni Caesar na wala talaga silang masamang balak sa kagubatan at ang tanging pakay lang nila ay ayusin ang generator power. Kaya naman ipinakita ni Malcolm kay Caesar ang pasilidad at kailangan nila itong ayusin upang maibalik ang kuryente sa kanilang syudad. At pumayag naman si Caesar sa hiling ni Malcolm ngunit sa isang kondisyon kailangan nilang ISO-po sa mga apes ang kanilang baril, at lumapit naman si Koba kay Caesar na wala siyang tiwala sa mga tao. Ngunit sinabi lang ni Caesar ito lang ang tanging paraan upang magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng mga apes at tao. Sa sumunod na araw nang nakahanda na silang manggaso ay napansin nila na wala si Koba. Pumunta pala si Koba kasama ang 2 apes sa syudad at bumungad sa kanila ang napakadaming sundalo at supply ng mga armas, ngunit nakita siya ng 2 tao. Kaya naman nagpanggap si Koba na mapang-aliw na unggoy at pinaalis naman siya ng mga ito, samantalang patuloy pa rin sila Carbor at Malcolm sa pag-aayos ng dam, at sinubukan nilang tanggilan ang nakaharang sa pipe pero sa kasama ang palad na sugatan ang binti ni Carbor,
kaya naman bumalik sila sa kampo upang gamutin ang sugat ni Carbor at lumapit naman ang maliit anak ni Caesar kila Eli at Alex, at sa kalikutan ng anak ni Caesar napunta ito sa bagahe ni Carbor at napansin nito ang isang baril, kaya naman sinita ni Carbor ang batang apes at sabay pinulot ni Carbor ang baril sabay tutok sa asawa ni Caesar. Dahil dito sobrang nagalit si Caesar at nanghahampasin na sana niya si Carver, pinakalma naman siya ni Malcolm. Tinapon ni Caesar ang baril at pagkatapos inutos niya kay Malcolm na umalis na. Gayunpaman napansin ni Malcolm at Ellie na may sakit at nanghihina ang asawa ni Caesar, kaya nagmungkahi si Ellie na gamutin siya. Kaya naman dahil dito binigyan pa sila ni Caesar ng isang araw pa, habang si Carver naman ay sa pilitan munang pinaalis ni Foster dahil sa ginawa nitong gulo. Pagkatapos bumalik muli si Malcolm para ayusin ang dam. Sa mga sandaling ito dumating si Koba para balaan si Caesar patungkol sa natuklasan niyang supply ng mga armas ng mga tao. Galit na sinabi ni Koba kay Caesar na mas pinapaboran pa nito ang mga tao kesa sa sarili niyang lahi. Sa pagkagalit, inatake ni Caesar si Koba at binugbog kung saan muntik niya pa itong mapatay. Matapos noon ay iniabot ni Koba ang kanyang kamay para hingin ang kapatawaran ni Caesar. Maya-maya muling bumalik si Koba sa compound at nasalubong niya na naman ang dalawang sundalo. Gaya rin nung una ay nagpanggap siyang mapaglarong unggoy. Natuwa naman ang mga sundalo kaya pinainom nila ito ng alak. Nang mabaling ang atensyon ng dalawang sundalo, agad kinuha ni Koba ang baril at pagkatapos, binaril ni Koba ang bantay, at sinunod niya na rin ang isa. Palis na sila at kalaunan nasalubong nila si Carver na nag-iisa. Sa paglalim ng gabi, sa wakas tagumpay si Malcolm maayos ang dam at muli nang bumalik ang kuryente sa syudad. Gumaling na rin ang asawa ni Caesar. Habang abala ang bawat isa, napansin ni Caesar si Koba sa ibaba at sa di inaasahan ay patraidor siya nitong binaril. Agad umalis si Koba at iniwan ang ginamit na baril at napulot naman ito ni Blue Eyes. Binulong ni Morris kina Malcolm na tumakbo na sila. Pagkatapos nagpakita si Koba at kinumbinsi niya ang kapwa unggoy na pinatay daw ng mga tao si Caesar. Tinipon niya lahat ng unggoy para umatake sa syudad, habang si Malcolm at pamilya nito ay napilitang magtago. Samantala ang mga tao naman ay masayang nagdiriwang dahil sa muling pagbalik ng kuryente. Si Dreyfus naman ay malungkot na pinagmamasdan ang larawan ng kanyang pamilya, kung saan bumuhos ang kanyang luha sa pagdadalamhati. Pagkatapos nagtungo siya sa control room para kontakin sana sina Malcolm, nang biglang umatake ang buong hukbo ng mga unggoy sa pangunguna ni Koba. Agad inutos ni Dreyfus sa mga kasamahan na ihanda ang mga armas. Kinuha niya ang kanyang rocket launcher at nagawa niya namang tamaan ang ilang mga unggoy. Samantala si Koba naman ay nagawang manakaw ang isa sa mga tangke sabay pinasabugan nito ang pader. Kinaumagahan, tuluyan nang nabihag ni Koba ang mga tao at sinabi niya sa mga ito na ngayon alam na nila ang pakiramdam ng inaalipin. Napansin nila ang isang tao na parang tanga at inutos ni Koba kay Ash na patayin niya ito. Pero tumanggi si Ash na sinasabing hindi ito ang kagustuhan ni Caesar. Dahil dito, kinuyog ni Koba si Ash hanggang sa balcony at pagkatapos hinulag niya ito sa mataas na palapag. Samantala, nakita ni Malcolm at Ellie si Caesar na buhay pa at nanghihina. Tanong ni Malcolm sa sarili kung paano daw nagawa ito ni Carver dahil sa akala niya si Carver ang bumaril kay Caesar. Pero sinabi ni Caesar ang katotohanan. Tunod nito, agad dinala ni Malcolm si Caesar sa dati nitong tahanan kung saan dito siya lumaki. Ginemote ni Ellie ang mga sugat niya. Lumipat muli ang eksena kay Koba. Kinulong niya ang mga apes na nananatiling tapat pa rin kay Caesar, at kabilang na nga dito si Morris. Sinabi ni Ellie na kailangan niya ng mga supply ng medisina kaya nagpa siya si Malcolm pumunta sa bahay nila para kunin ang mga supply kahit na mapanganib. Nagtago siya sa isang silid at doon ay napansin naman siya ni Blue Eyes. Sinabi ni Malcolm sa kanya na buhay pa ang kanyang ama at kalaunan sinama niya ito kay Caesar. Napansin ni Blue Eyes ang sugat ng ama kaya nagalit siya kina Malcolm, pero sinabi ni Caesar na si Koba ang may gawa nito. Pinaalam ni Blue Eyes na nasa maayos na kalagayan naman ang kanyang ina at kapatid, pero ang ibang mga apes ay napipilitan lang sumunod kay Koba dahil sa takot. Sinabi niya rin na pinatay ni Koba si Ash. Kalaunan, nagtungo si Caesar sa dati niyang kwarto at natagpuan niya doon ang lumang kamera kung saan pinanonood niya ang video ng tinuring niyang ama na si Will Rodman. Sa kabilang banda,
nagawang makatakas ni Morris sa pagkakabihag at napakawalan din nila ang mga tao. Pagkatapos muli silang nakipagkita kay Caesar at sinabi nila ang tungkol sa plano ni Koba na gagawin nitong mga sundalo niya ang kababaihan at mga bata kabilang na ang kanyang asawa. Kasama si Malcolm, umalis sila para pigilan si Koba. Samantalang si Koba ay tinipon ang mga tagasunod niya sa tuktok ng tore. Nasalubong naman ni Dreyfus si Malcolm at agad nitong sinabi kay Malcolm na plano nilang pasabugan ang tore. Sa wakas ay nagpakita na si Caesar kay Koba at sa mga sandaling ito, hinamon siya ni Koba sa isang tunggalian para mapagpasyahan kung sino sa kanila ang dapat na maging pinuno. Samantala, tinutok ni Malcolm ang baril kina Dreyfus na sobrang ikinagulat ni Dreyfus. Kinumbinsi ni Malcolm si Dreyfus na bigyan pa ng kaunting oras ang mga apes dahil hindi nila naiintindihan ang totoong pangyayari sa mga apes. Gayunpaman tumanggi si Dreyfus at agad niyang pinasabog ang itinanim na C4 sa gusali. At nang nakikita na ni Koba na malapit na siyang mahulog, nagmakaawa siya kay Caesar na tulungan at sinabi pa niya na ang ape ay di pumapatay ng kapwa ape. Kaya naman hinawakan ni Caesar ang braso ni Koba at sinabi niya kay Koba na hindi siya isang ape, dahil dinala niya ang lahat ng ape sa digmaan at naalala niya kung paano pinatay si Ash at iba pang unggoy, kaya naman binitawan na niya ang braso ni Koba nang siyang ikinahulog nito. Nilapitan ni Malcolm si Caesar para sabihin na may paparating na mga hukbo ng sundalo para tugisin ang mga apes, kaya hanggat may pagkakataon pa siya ay tumakas na siya sa lalong madaling panahon. Gayunpaman tugon sa kanya ni Caesar na ang mga apes ang nagpasimula ng digmaang ito at wala na silang magagawa para pigilan ang galit ng mga tao. At sa pamumuno ulit ni Caesar ay pinaalis na niya ang mga apes sa syudad at bumalik na sila kung saan talaga sila nakatira, at dyan nagtatapos ang pelikula. At kung na-enjoy nyo ang movie recap, huwag nyo naman kalimutang mag-like, share and subscribe and click the bell button para updated kayo sa susunod pa natin na mga recap.